San Antonio Spurs versus Golden State Warriors, game preview and key players. Ang nalalapit na laban sa pagitan ng San Antonio Spurs at Golden State Warriors ay isa sa mga pinakaaabangang matchup sa kasalukuyang season ng NBA dahil sa malinaw na pagkakaiba ng kanilang momentum, performance, at posisyon sa standings. Kaya naman inaasahang magiging kapanapanabik ang kanilang susunod na paghaharap. Sa kasalukuyang takbo ng season, makikita na ang San Antonio Spurs ay nasa napakagandang kondisyon kung saan patuloy silang nagpapakita ng dominasyon sa liga sa tulong ng kanilang young superstar na si Victor Wembanyama na kamakailan lamang ay nagtala ng napakalaking performance na 41 points at 16 rebounds laban sa Chicago Bulls na nagbigay sa kanilang team ng isang impresibong panalo at nagpahaba pa ng kanilang winning streak. Sa katunayan, ang Spurs ay nanalo na ng 9 na sunod-sunod na laro at may record na 57-18 na nagpapakita ng kanilang pagiging isa sa pinakamalakas na team sa Western Conference ngayong season. Hindi lamang si Wembanyama ang umaangat sa team dahil mayroon ding mahahalagang kontribusyon mula sa mga batang players tulad ni Stephon Castle at iba pang role players na nagpapakita ng lalim ng kanilang lineup at kakayahang makipagsabayan sa iba't ibang estilo ng laro. Ang kanilang malakas na depensa at rebounding advantage ay naging susi sa kanilang mga panalo gaya ng ipinakita sa kanilang laban sa Bulls kung saan dinaig nila ang kalaban sa rebounds at second chance points. Samantala, ang Golden State Warriors naman ay nasa mas komplikadong sitwasyon dahil bagamat mayroon silang talento at karanasan, hindi naging consistent ang kanilang performance nitong mga nakaraang laro. Sa kanilang pinakahuling laban kontra sa Denver Nuggets, malinaw na nakita ang kanilang kahinaan, lalo na sa ikatlong quarter kung saan tuluyan silang natambakan matapos mawala ang kanilang momentum. Sa naturang laro, natalo ang Warriors sa score na 116-93 matapos ma-outscore ng malaki sa second half. Isa sa mga pangunahing dahilan ng kanilang pagkatalo ay ang kakulangan ng consistency sa buong laro. Bagamat nakalamang pa sila sa halftime, hindi nila nagawang mapanatili ang kanilang ritmo at pinagsamantalahan ito ng Nuggets na pinangunahan ni Jokic na nagpakita ng kanyang all-around dominance. Dagdag pa rito, ang Warriors ay wala pa ring ilang key players kabilang si Curry na matagal nang hindi nakakalaro dahil sa injury na nagdulot ng malaking epekto sa kanilang offensive spacing at shooting efficiency. Gayunpaman, hindi pa rin dapat maliitin sila dahil kahit sa kabila ng kanilang mga problema, nagagawa pa rin nilang makipagsabayan sa mga malalakas na team. Sa mga nakaraang laro bago ang laban kontra Nuggets, nagpakita sila ng resilience at kakayahang bumawi sa mga mahihirap na sitwasyon tulad ng kanilang comeback win laban sa Brooklyn Nets kung saan umangat ang kanilang mga batang players. Ipinapakita nito na kahit wala ang kanilang pangunahing star, may kakayahan pa rin ang team na makahanap ng paraan upang manalo. Bukod dito, ang Warriors ay may record na 35-38 at kasalukuyang nasa paligid ng ika-10 pwesto sa Western Conference kung saan sila ay nakikipaglaban para sa isang play-in spot kaya bawat laro ay napakahalaga para sa kanilang playoff hopes. Kahit na mayroon silang mga veteranong player tulad ni Stephen Curry, ang kakulangan ng consistency at injuries ay naging hadlang sa kanilang pag-angat sa standings. Kung babalikan naman ang mga nakaraang paghaharap ng Spurs at Warriors ngayong season, makikita na may halong kompetisyon at pagbabago ng momentum sa pagitan ng dalawang teams. Noong November 2025, nagawa ng Warriors na manalo ng 2 sunod na close games laban sa San Antonio, kabilang ang isang panalo kung saan nagpakitang gilas si Stephen Curry. Gayunpaman, nang magtagpo sila muli noong Pebrero, malinaw na bumawi ang Spurs sa pamamagitan ng isang dominanting panalo kung saan pinangunahan ni Wembanyama at De'Aaron Fox ang kanilang team. Para sa San Antonio, ang balita tungkol sa injury ay karamihang positibo. Matapos makabalik si Luke Kornet mula sa injury laban sa Bulls, si Dylan Harper na lamang ang wala pa sa laro. Ang ikalawang overall pick ng 2025 NBA Draft ay kasalukuyang may strained calf. Wala pang itinakdang tiyak na timeline ang Spurs para sa pagbabalik ng rookie. Agad na nakapag-ambag si Kornet at naglaro ng mahusay para sa Spurs. Malaki ang naging papel niya sa paghabol ng San Antonio sa fourth quarter at nagtapos siya na may 16 points, 7 rebounds, 2 assists at 1 block sa loob ng 20 minutong paglalaro. Simula nang bumalik si De'Aaron Fox, ginagamit ni head coach Mitch Johnson ang parehong starting five.
si Fox bilang point guard, Stephon Castle bilang shooting guard, Devin Vassell bilang small forward, Harrison Barnes bilang power forward, at Victor Wembanyama bilang center. Mula naman sa bench, inaasahang sina Keldon Johnson, Julian Champagny at Luke Cornet ang makakakuha ng pinakamaraming minuto sa laro. Ang resulta ng kanilang mga nakaraang laban ay nagpapakita na kahit may kakayahan ang Warriors na manalo, mas nagiging consistent at dominante ang Spurs habang tumatagal ang season. Ito ay mahalagang aspeto na dapat isaalang-alang sa kanilang nalalapit na laban, lalo na't ang Spurs ay nasa peak form habang ang Warriors ay patuloy pa ring naghahanap ng kanilang pinakamahusay na kombinasyon. Sa darating na laro na gaganapin sa Chase Center, inaasahan na magiging kritikal ang matchup ng frontcourt ng Spurs laban sa small ball at perimeter-oriented na laro ng Warriors. Ang taas at haba ni Victor Wembanyama ay maaaring magdulot ng malaking problema sa depensa ng Warriors, lalo na sa loob ng paint, habang ang Warriors naman ay aasa sa kanilang outside shooting at ball movement upang makabawi. Isa ring mahalagang factor sa laban na ito ay ang pace ng laro. Ang Spurs ay mas komportable sa structured offense at paggamit ng kanilang size advantage, habang ang Warriors ay kilala sa mabilis na transition offense at 3-point shooting. Kung sino ang makakapagdikta ng tempo ng laro ay may malaking tsansang manalo. Bukod dito, ang mental toughness at experience ay magiging mahalaga rin, lalo na sa panig ng Warriors na may mga veteranong sanay sa pressure situations. Ngunit sa kabilang banda, ang kabataan at energy ng Spurs ay nagbibigay sa kanila ng kakaibang edge, lalo na sa mga late game situations kung saan mahalaga ang stamina at execution. Sa kabuuan, hindi lamang simpleng regular season game, kundi isang mahalagang sukatan ng kanilang kasalukuyang estado bilang mga teams. Para sa Spurs, ito ay pagkakataon upang patunayan na sila ay tunay na contender para sa titulo, habang para naman sa Warriors, ito ay isang mahalagang laban upang mapanatili ang kanilang pag-asa sa playoffs. Papasok ang Golden State sa huling buwan ng regular season na may mataas na pusta at nakataya ang kanilang pagpasok sa postseason. Maglalaro sila ng 7 laro sa loob ng 12 araw, karamihan laban sa mga team mula sa Western Conference, at malaki ang posibilidad na mapabilang sila sa NBA Play-In Tournament para makuha ang isa sa huling pwesto sa playoffs ng West. Kung pagbabasehan ang kanilang recent performances, malinaw na mas may momentum ang Spurs, ngunit hindi dapat maliitin ang kakayahan ng Warriors na mag-surprise, lalo na kung mag-init ang kanilang shooting at mag-click ang kanilang team chemistry. Sa huli, ang laban na ito ay inaasahang magiging puno ng aksyon, estratehiya at mataas na antas ng kompetisyon na siguradong magbibigay saya sa mga fans ng basketball sa buong mundo. San Antonio has it down to 9. Harper driving. Shot clock down to 7. Melton driving kick. Corner 3 post. Got it!